panibagong araw na ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Panginoon, para sa pagkakataon na ito, Lord God, na muli ay sama-sama kami magpupuri at awit at sasamba sa inyo, Panginoon. We thank you, Lord God, sa bagong panahon, Panginoon, at maraming salamat din po, Panginoon, dahil tinako mo po ang bawat isa, Panginoon, sa lugar na ito. We pray, Panginoon, na patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Inisin mo po ang aming puso at isipan, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami sa pagpupuri sa aming lahat. We pray, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na kumilos ka sa lugar na ito, at nawa, Panginoon, ay mag-bless ang bawat isa, Lord God, sa aming ito. We pray, Panginoon, na nawa ay maibigay namin ang pinakamataas sa pagpurihan sa salamat sa inyo. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen po, hallelujah.
Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Papatuloy po tayo na magpuyo sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At hilingin po natin sa ating mga puso na kumilos ang banal na Espiritu.
Send me and I will go for you to the ends of the earth and follow after you. I want the world to know your love endures forever. Tell me and I will obey.
Sabihin naman po natin na ating katabi na mapagpalang linggo kapatid. Patakas naman po ng konti ng mic. Yellow. Ayan. So, masaya ang Panginoon na tayo ay naririto upang magpuri at magsamba sa Kanya. So, balik eskwela na. Handa na ba ang lahat? Hindi pa daw. Kulang pa ata ang bakasyon. So, purihin ang Panginoon sapagkat siya ang nag-ingat sa atin, lalo na nitong mga nakaraang bagyo. So, dumako po tayo sa mensahe ng pagkakaloob at handog. At sisimulan ko sa tanong na, paano na lang kung wala na tayong ipagpapasalamat sa Diyos? Pwede ba yun? Pwede bang wala tayong ipagpasalamat sa Kanya? So, minsan ba ay naitanong nyo na? Naitanong nyo na rin ito sa sarili nyo. Ano bang ipinagpapasalamat ko? Wala namang nangyayaring maganda sa buhay ko. Wala naman ako natatanggap na biyaya. Yan. Basahin po natin sa aklat ng Habakuk, Kabanata 3, talata 17 hanggang 18. Yan po, sa screen, sabay-sabay po tayo. Makibasa po kayo sa akin. Kahit hindi namumunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng alibo, at kahit walang anihin sa mga bukiri, at kahit mamatay ang alagang hayop sa kanilang mga kulungan. 18, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoon Diyos ang nagligtas sa akin. So we give thanks to God for all the things we receive from His hand. But what do we do when we do not have these good and wonderful things? Diba? Patuloy pa rin ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Let us remember that our joy is in the Lord, not merely in His blessing. So, ang ating kagalakan dapat ay nasa Panginoon. Hindi dapat tayo nakatuon sa Kanyang mga biyaya lamang. So, meron na po akong ikikwento. Maiksi lang ito. So, meron isang ina na laging nagdadala o nagbibigay ng pasalubong sa kanyang anak tuwing siya ay uuwi galing trabaho. So, araw-araw yon, pagkain, laruan, o kung ano man yung pwede niyang dalhin sa kanyang anak. Ayan, so pagbukas pa lang ng pinto, sasalubungin na siya kaagad ng anak niya ng halik at ng yakap at ibibigay ng ina ang kanyang pasalubong. Isang gabi, hindi siya nakabili o hindi siya nakadaan dun sa bibilhan niya ng pasalubong para sa kanyang anak dahil sa pagod. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng anak niya at hinalikan at niyakap. So nag-antay ang anak ng kanyang pasalubong. So sabi niya, "Mami, nasa ng pasalubong ko?" Sabi ng nanay, "Sorry anak, hindi nakabili si Mami." So nagtampo yung anak kasi araw-araw siyang may pasalubong. Ayan, so umiyak ang anak, nagtampo, at nilapitan siya ng nanay. Na ang sabi, "Anak, mas mahalaga pa ba ang pasalubong ko kaysa sa akin?" So, tulad ng Panginoon na dapat mas mahalaga siya. Mas mahalaga siya kumpara sa ating mga biyayang natatanggap. Our happiness is in God, our Savior, not in what He gives. So, ihanda po natin ang kaloob at handog. And let us pray. Lord, we thank you for your faithfulness. Thank you that we can always trust in you. Thank you. We are not abundant, but God, and out of your great mercy, you have given us so much. We give you this offering today. We can worship you and give our whole selves to you. Please now take it and use it for your kingdom and your glory. Extend and multiply it rich, the influence we pray. May it be blessing to many. We ask of this powerful name of Jesus. Amen. So let us give joyfully into the Lord. And maaari na po tayong matalog sa Panginoon. To
God be the glory. At ihanda naman po natin ang ating puso sa pakikinig ng mensahe na ipahahatid po ng ating pastor, Pastor O.J. Maluhay. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa buhay. Good. Yeah. Morning po. Good morning. Morning! Okay, so magandang umaga sa lahat, sa atin. Again, muli ay isang pagkalakan tayo magkasama-sama sa pagpupuri at pagsamba sa atin. Amen. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Medyo nagdag mo ng konti. Sound check. Okay, so ngayon po ay last Sunday. Ang ating pong pag-uusapan para patungkol sa salita ng Diyos ay patungkol doon sa tinatawag na spiritual rebirth. Pipray ako ng pang mensahe. Since ngayon ay celebration ng aking birthday, so then it come to my mind about birthday or birth, the word birth. So there is a very important topic for us in our Christian life or our faith, and that is what we call the spiritual birth. Kung meron pong birthday tayo sa physical or biological, ay meron din tayong pagkasilang sa spiritual. So yan naman ang ating pag-uusapan, no? Since naalala natin ang ating kaarawan ng ating pagsilang, actually ang aking pong birthday ay July 30. So sa Tuesday pa. Ngayon ay since Sunday ngayon, so we choose to celebrate today dahil ngayon tayo kasama. But then, we would like to talk about more about the spiritual birth. Sabihin nga natin spiritual birth. So ito yung pagsilang natin sa Espiritu. So, the reason why we are called be the born again Christian, mga born again, no? Napakahalaga